Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, May 31 na po 2025, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo, please huwag niyo muna kakalimutan ho na mag-like and subscribe sa ating channel at pahit na rin ang notification bell para notify kayo sa ating mga weather update. Sa kasalukuyan ho, wala naman tayong minomonitor na low pressure area at bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung low pressure area ng mga nakarang araw mga kaibigan ay nalusaw na ho mga kaibigan, pero etong ating update, it's officially na nga po, inanunsyo na ng Pag-asa, no? Meron na tayo o nandito na tayo sa habagat season. Yung pagpasok ng hanging habagat na siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So kapansin-pansin naman mga kaibigan na sobrang maulap na ang kalangitan kahit sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil ho yan sa tinatawag natin na habagat or yung tinatawag natin na southwest monsoon. So balikan natin yan mga kaibigan dahil meron ho tayo dalawang weather system ngayon na monitor, ang frontal system at ito pong south-westerly wind flow na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon. So forecast weather condition natin sa area ho ng Batanes ay asahan po dyan cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa frontal system. Ang frontal system po, ito po yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Nagkokos din ito ng mga pag-uulan madalas sa hapon at sa gabi. So yung mga lugar ho dyan sa Batanes mga kaibigan, pinag-iingat sa banta ng pagbabaha, gayon din po sa mga landslide prone area. Samantalang mga kaibigan, dito naman po tayo sa area ng Metro Manila. Kasama na ho dyan ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, the rest ho ng Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Asahan ho natin dyan ang cloudy sky with scattered rains and thunderstorm madalas ho yan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa southwesterly wind flow o yung mahinang habagat. Kapag kasi sinabi natin mga kaibigan na mahinang habagat, madalas siya maulap na kalangitan ang dinudulot. May mga biglang pag-uulan or mahihinang pag-uulan na minsan tumatagal po ng ilang mga oras. So yung mga lugar na aking binanggit, mag-iingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha. Gayun din yung mga matataas na lugar sa banta naman po ng mga landslide, at yung mga nakatira po sa may bandang ilog. Kapag ganitong tag-ulan na mga kaibigan, dahil nga po pagpasok na June talaga, first week, asahan natin yan, may posibleng mga tropical depression tayo na imo-monitor, At yung mga pag-ulan, continuous na yan, madalas sa hapon. So yung pag-aaraw, mainit na panahon, medyo hindi na natin masyadong mararanasan mga kaibigan. Medyo maalinsangan pa rin sa umaga sa ilang bahagi ng Metro Manila, pero padalas naman pagdating ng hapon ay maulap na ang kalangitan. So mga kaibigan ko, kung titignan nyo mga kaibigan, talagang nabalot ho ng mga kapal o malawak po na kaulapan. Kahapon, nakita naman natin ang malaking bahagi ng Luzon dahil po yan sa pinagsamang epekto ng frontal system at ng south-westerly wind flow or mahinang habagat. Kapag ganito kasi nasa tag-ulan season na tayo, diyan talaga nagsisimula yan. Frontal system, papasok po yung mahinang habagat hanggang sa yung malalakas na habagat. Kaya nakakapagtaka minsan walang bagyo pero may mga pag-uulan. Asahan din natin mga kaibigan ang posibleng sunod-sunod din na pagkabuo nga po ng mga cloud cluster. Kasi kapag nabuo yung mga cloud cluster na yan, yung mga cloud cluster na yan, yan po yung nagiging mga low pressure area, at itong low pressure area naman nagiging mga tropical depression hanggang sa bagyo mga kaibigan. So ngayon, inaasahan natin ang maulap na kalangitan madalas po sa hapon at sa gabi. Kung titignan nyo mga kaibigan, meron pa tayong update, madami tayong update ngayon. Nagsimula na rin ang pag-iral nga po ng southwest monsoon or habagat sa malaking bahagi ho ng Luzon. At nakita nyo, apektado talaga. Dahil po nakataas ngayon ng heavy rainfall warning, pinag-iingat po naka-yellow rainfall warning tayo mga kaibigan dito sa area po ng Batanes, Cagayan, Pangasinan, La Union, Benguet, Ilocos Norte, Zambales, Bataan. So yung mga lugar na binanggit ko na yan, nasahan natin ng posibleng malalakas po na pag-ulan sa hapon at sa gabi. So asahan din natin ng mahina hanggang sa katamtaman po at paminsan-minsan ng malalakas sa pag-uulan dito naman sa Metro Manila.
at nalalabing bahagi ho ng Cagayan, kasama ang Ilocos Sur, Abra, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Yung mga lugar na binanggit ko mga kaibigan, madalas dyan marami ho yung mababang lugar. So ngayon, dapat maghanda tayo. Ano ba yung mga posibleng dapat natin paghandaan? Maglinis tayo ng mga basura dahil yung mga basura minsan nagiging dahilan ng pagbiglaang pagbabaha. Kahit sabihin natin na mahina yung pag-uulan, basta maraming basura mga kaibigan ko, nagkakaroon ng biglang pagbabaha. Mag-ingat din tayo sa mga landslide, yung mga nasa matataas na lugar, yung mga lugar na aking binanggit. So bukod dyan mga kaibigan, naasahan din na ngayong araw ng Sabado, meron ho tayong tinatawag na forecast sa rainfall outlook, Yung dami po ng posibleng ulan na maranasan dahil nga po sa southwest monsoon at frontal system. Ngayong araw ho, 100 to 200 millimeters na dami ng ulan ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, Zambales at Batanes. 50 to 100 millimeters naman na dami ng ulan dito sa Cagayan, Isabela, La Union, Pangasinan, Bataan, Apayao, Abra, Babuyan Island. Asahan naman natin pagdating naman po ng Sunday, ito June 1, 50 to 100 millimeters po ang posibleng maranasan pa rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batanes at Babuyan Island. At pagdating naman mga kaibigan ko ng June 2, ito ay Monday na, 50 to 100 millimeters pa rin ang posibleng maranasan sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. So ngayon mga kaibigan, wala pa naman tayo na monitor na bagyo pero tuloy-tuloy o continuous yung mga pagulan pero mahihina lamang. Ibig sabihin, dapat maging handa na tayo sa posibleng banta ng bagyo. Ang posibleng unang bagyo na mabubuo sa ating bansa ay tatawagin hong bagyong Auring. So far, yan muna ang update ko sa inyo mga kaibigan ko, mga kababayan. Please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.